Beauty pageant ang pronta pero prostitusyon na pala. Nasagip dyan ang halos 30 babae, kabilang ang 5 menor de edad. Tunghaya ng operasyon sa Bulacan sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Mistulang rampa para sa beauty pageant ang eksena sa isang resort sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga babae na galing sa iba't ibang lugar sa Bulacan, naka-shorts at pang-swimming attire pa. Pero ang inaakalang pageant, parte pala ng modus para sa prostitusyon ng mga kabataan. Kaya nang makuha na ang bayad, nasagip ang 29 na babae. 5 sa kanila, umano'y mga menor de edad. Ang modus operandi ng grupo ay nagdadala ng mga kababaihan sa isang resort somewhere in San Jose del Monte, Bulacan, kung saan in the guise of an outing, pinagsiswimming, tinitreat yung mga victims. But then apparently may mga customers pala na dinadala din ng grupong ito doon sa resort para ma-view yung mga kababaihan at makapili sila kung sino ang kanilang ilalabas o doon mismo gagamitin for a fee. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang NGO kasamang DSWD. Dinala ang mga nirescue ng mga kabataan sa NBI headquarters sa Pasay. Wala pang pahayag ang 2 arestadong suspect na naharap sa kasong walang piyansa. Sasailalim sa counseling at psychological intervention ang mga biktimang nasagip sa operasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala nang guro sa mga pampublikong paaralan na magre-retiro bilang Teacher 1. Yan po ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa oath-taking ceremony ng halos 3,000 guro at school heads na na-promote kanina. Ang magandang balita para sa mga guro sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, nanatiling Teacher 1 si Teacher Eloisa na nagtuturo ng math. Sa Hunyo, magre-retiro na siya dahil magsi-65 years old na siya. Pero ilang buwan bago magretiro, isang magandang regalo ang kanyang natanggap. Ngayon, isa na siyang Teacher 3 na may mas mataas ng salary grade. Isa si Teacher Eloisa sa halos 3,000 DepEd NCR teachers at school heads na nanumpa ngayong araw sa ilalim na expanded career progression system na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. I was about to take my schooling. The problem is nagkaroon ng event sa rather ng something sa family. Yung pinakabunso kong anak nag-asawa, so I have to take care of the baby. Hindi na ako nagkaroon talaga ng chance. So when I heard about the ECP program, that's the time I grabbed it. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga guro na tumatayong pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Batid raw niya ang kanilang mga sakripisyo at kinilala ang pagpupursige ng mga guro, kaya't siniguro niyang maibibigay ang mga benepisyong nararapat para sa kanila. Sa ilalim ng programa, palalawigin ang career path ng mga guro para umangat base sa merit system. Magbubukas din ng mga bagong posisyon sa mga bagong graduate. We have ensured that the 2025 Service Recognition Incentive for teachers and non-teaching staff was released, with an additional 7.3 billion pesos provided so that every eligible teacher receives this benefit in full. No public school teacher should retire as Teacher 1 anymore. Kada promote, tataas din ang sweldo ng isang guro. Kaya hindi lang ito rangko, kundi may benepisyo din ho ito. At ito yung talagang pagkikilala dun sa serbisyo ng isang guro. Pagka na-promote sila, kinikilala yung skills nila in teaching, tapos syempre gaganahan din yung tao pag magturo. Pinush talaga ako ng principal kasi sabi ko, retiree na po ako ma'am, nahiya naman ako, hindi ko papapromote pa. Sabi niya, sige na, i-push mo na yan ma'am, talaga may privilege ko talaga to, na maraming salamat talaga. Ayon sa Department of Education, 100,000 na mga guro pa ang target na ma-promote ngayong taon sa ilalim na Expanded Career Progression System. Ngayong taon din target ng kagawaran na mapuna ng mga bakanteng teaching positions. After this year, wala na tayong deficit sa teachers shortage. Yes. So, kasi every year nag-hire tayo ng
ilang 20,000, ganon. So since nagumpisa yung Marcos administration, tuloy-tuloy yung hiring. Papalitan na rin ng DepEd ang mga polisiya na nagre-resulta sa mass promotion o pagpasa ng mga mag-aaral kahit hindi naaabot ang sapat na learning standards. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May mga maestrado na umunong nagbibigay ng legal guidance kay Senate President Tito Soto sakaling maiakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule ng paglilitis. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa tiyak maakyat sa Senado ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, may paghahanda ng ginagawa si Senate President Tito Soto. The Senate is always ready. Kasi part of our job yun eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Paglalahad ni Senate President Tito Soto, 3 maestrado raw ang nagbibigay sa kanya ng legal guidance ukol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 ang galing sa Court of Appeals habang isa naman ang mula dito sa Court of Tax Appeals. Siguro mga 2 weeks na. I had one yesterday. briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro eh. Veterano na ng ilang impeachment proceedings si Soto. Hinimok din ni Soto ang mga kapwa-senador na maghanda rin. Let's say yung presiding officer ay mayroong gustong i-sustain na objection. Ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. So kailangan, as a senator, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule ng paglilitis kung sakali para hindi raw maapektuhan ang kanilang trabaho at para rin hindi tumagal ang impeachment trial. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mahigit 7,000 ang stranded sa 83 pantalan sa bansa dahil sa bagyong Basyang ayon sa Philippine Coast Guard. Sa isang pantalan nga sa Cebu, mahaba na ang pila ng mga sasakyang naghihintay sumampas sa Roro. Mula roon nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Mel, kahit na downgrade na nga ang tropical cyclone wind signal dito sa lalawigan ng Cebu, naranasan pa rin ngayong hapon ang pabugso-bugso hanggang sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Basyang. Umabot na sa mahigit 1 kilometro ang pila ng mga truck sa bahagi ng National Highway sa Sambuan, Cebu. Hindi pa sila makasampa sa mga Roro sa Bato Port dahil Miyerkules ng gabi pa pinagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag dahil sa nakataas na tropical cyclone wind signal. Papunta sana ang mga truck sa Negros Oriental. Maging sa mainit port sa Oslob, Cebu, nakaantabay ang mga driver at pahinante na muling payagan ang paglalayag papuntang Dipolog City at Dapitan City. Mag-uul po tayo kay atong pamilya to sa tayo. Sa una, ang tadi. Tawag-tawag lang dito, pamilya. Pati mga kalakal na maaaring masira, stranded, tulad ng kargang karne ng manok ng isang truck, kaya panay ang paandar nito ng freezer. Wala may mo kay bagyo man. Amo gina basta biyahero, ginatutukan ko man pandar ang freezer.
May sarili man sanang engine ba? Malangan pag ito, ikaw lang na bilan. Oh, bila na. Tunga pa man ang krudo. Dagan pa. Sa Liloan Port ng Santander, Cebu, pansamantalang pinatuloy sa isang elementary school ang mga stranded na pasahero papunta sanang Negros Oriental. Binigyan sila ng barangay ng pagkain. Naman si uban nga menses mga dito pa sila or mangita sa ka-check-inan lang kay nagkamang pong resort din sa amo ang pwede ra ka-check-inan. Mostly mga dinay ba sa way biyahe ang mauna gid diri ang mga stranded. O nya ang mga lokal sad nya pa man sila gid kay maglantaw pa man sila sa sitwasyon sa kuan kining bagyo. Kagabi pa pabugso-bugso ang ulan kaya binaha ang ilang kalsada sa barangay Sangat sa San Fernando, Cebu. Habang sa bayan ng Bulhoon, minomonitor ang Lusapon River na tumaas ang level dahil sa malakas na pag-ulan. Mel, sa mga oras ito nagpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi dito sa Southern Cebu, kagaya dito sa bayan ng Bulhoon. Pero pag-ambo na lang ang nararanasan sa mga sandaling ito. Pero patuloy na nakaantabay ang mga disaster rescue personnel, maging ang PNP at BFP sa anumang pwede pang mangyari ngayong gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kuha na po tayo ng update sa Bagyong Basyang. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, ano nang magiging lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong weekend? Salamat Vicky, mga kapuso. Matapos ilang beses maglandfall ang Bagyong Basyang, humina po ito kaya unti-unti na ring mababawasan yung mga pag-ulan at malakas na hangin sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa Bayabas, Surigao del Sur, unang tumama ang Bagyong Basyang. Yan po ay 11:50 p.m. kagabi. Sunod po ito naglandfall. Dito yan sa Mayhag na Bohol, alas 11 ng umaga kanina. At sa Dawis Bohol naman, alas 4 po ng hapon kanina. Isa na lang po itong tropical depression, mga kapuso. May lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso naman naabot sa 75 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito sa ngayon ay pa-west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng unti-unting umangat yung pagkilos ng bagyo sa mga susunod na oras at pwede rin magkaroon yan ng isa pang landfall dito yan sa may southern portion ng Cebu at sa Negros Oriental. Mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod naman itong tutumbukin itong southern portion ng Panay Island. Pero mga kapuso, nakikita rin po ng pag-asa na hihina pa lalo ang Bagyong Basyang at maaaring maging isang low pressure area na lamang sa loob yan ng susunod na 12 oras. Bukod kasi sa maraming beses sa pagtama sa lupa o yung multiple landfall po nito ay nakakapagpahina rin sa bagyo yung malamig at tuyong hanging amihan. Kumpara kagabi, naibaba at nabawasan na rin yung wind signal. Nakataas po ngayon ang wind signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama po ang Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, Calamian Islands, at pati na rin ang southern portion ng Masbate. Nakataas din yan sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Caluya Islands, at pati na rin sa Aklan. Kasama rin po sa under signal number 1 ang Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at ganun din ang Siquijor. Sa Mindanao, kasama pa rin po sa wind signal number 1 itong bahagi ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, Camiguin at pati na rin ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Dito po mararanasan pa rin ang pabugso-bugsong hangin. Patuloy rin ang pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan sa malaking bahagi po yan ng Luzon. At ayon po sa pag-asa, posible ring magpaulan yung shear line at yung localized thunderstorms ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa po ng ulan dito yan sa ilang bahagi ng Western Visayas, pati na rin dito sa may Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi po ng Aurora at ng Quezon. Pagsapit ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin, kabilang dyan ang malaking bahagi ng Visayas, ganoon din dito sa may Southern Luzon, Bicol
Bicol Region at ilang lugar dito sa Northern and Central Luzon, lalong-lalo na sa may Cagayan at pati na rin sa Isabela and Aurora area. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Caraga, Northern Mindanao at ganun din sa Davao Region. Linggo naman ng umaga, malaking bahagi po ng Luzon ang makakaranas sa mga pag-ulan. Ito po, kitang-kita sa mapa, concentrated yung mga pag-ulan at may mga malalakas na buhos na pwede pong magpabaha o magdulot ng landslide. Linggo ng hapon, may mga kalat-kalat na ulang mararanasan sa iba pang panig ng ating bansa, kasama po ang Visayas at ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Naku, kaya po kung may lakad po kayo, magdala ng payong at mag-monitor ng advisories. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Never say die pa rin si pambansang Ginoo David Licauco sa high-intensity training niya para sa pinaghahandaang indoor race sa Taiwan. Makichika kay Nelson Canlas. Kung sa GMA Prime Series na Never Say Die, arnisang pinagkakaabalahang training ni Andrew played by David Licauco. Outside taping, into indoor fitness race ang pambansang Ginoo. Sa IG, pinasilip ni David ang kanyang high-intensity training kabilang ang pagtakbo at pagbubuhat. Extra motivated pa ang pagsasanay niya. Dahil kasama niya sa ilang routine ang co-kapuso actors na sina Apoy sa Dugo star Derek Monasterio at hating kapatid star Vince Maristela. Napamatay din ang trading na ginagawa. Pati si Sparkle Balladeer Anthony Rosaldo, game na ring sumabak sa bagong indoor race na naka-place pa. Sa kanyang pagsali sa race sa Taiwan, may dalawang component ang sasalihang karera ni David. Ang 1-kilometer race at workout station na kailangang kumpletuhin with 8 reps. Saktong araw ang kanyang training para sa action scenes sa Never Say Die, lalo't malapit nang malantad ang kanilang mga makakalaban. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Narito ang update sa pagguho sa Cagayan de Oro City na ikinasawi ng 4. Pinag-aaralan na ng mga otoridad kung ligtas pa bang tirahan ang lugar. Nakatutok live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Mel, halos hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak sa sinapit ng 4 nilang kamag-anak na nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City. Samantala, halos o mahigit 2,000 individual ang inilikas sa lungsod, bunsod na rin ng mga pagbaha na epekto ng bagyong Basyang. Sa gitna ng malakas na ulan kagabi dahil sa bagyong Basyang, gumuho ang lupa malapit sa bahay ng isang pamilya na ikinamatay ng 4 na magkakaanak. Oh my God. Saan yun? Emosyonal na ikinuwento sa GMA Regional TV ng kaanak ng mga nasawi ang sinapit ng kanilang mga mahal nila sa buhay. San ba? Dua ka tao. Bago ang insidente, nakachat pa raw ang babaeng biktima ng kanyang kapatid. Hindi raw niya inakala na yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Una raw pinalikas ang mga residente malapit sa baybayin. Pero nawala gid siya bay, di gid ko makatuwa na sir bay nga mawala siya nga nagchat-chat pa biya ng gabi. Grabe gid kasakit sa kuwa gid sir ay. Hamot lang yun, wag gid kabutangan sa kasakit sir. Pag ato na ako silang kwarto, paglantaw na ako, wala na sila, tabunan na sila giyutaw niya. Ang akong isa ka mangod, tiil na rin gagawa, siksipa-sipa. Wala siya, oh. Akong kuanday maayo, ako din gikalot og maayo. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima, pasado alas 10:30 ng gabi nang marinig ang dagundong ng pagguho umano ng lupa sa naturang lugar na tumama sa bahay ng mga biktima. Kining managtiayon, natulog na sila anang panahon na. Kay gabiin naman gyud nga kusog ang ulan, natulog na sila anang hitabua, moong wa na sila kahibalo. Ayon sa CDRRMD, pinag-aaralan pa nila kung ligtas ba bang tirhan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga biktima. Inaasikaso na ang mga labi ng mga biktima, nakatakdang magbigay ng tulong ang LGU sa mga naulila.
Mel, ayon sa CDRRMD ay nagpapatuloy pa ang ginagawang risk assessment sa landslide area at pinag-aaralan pa daw ng LGU kung pababalikin pa ang mga residenteng nakatira malapit sa landslide area. Mel? Maraming salamat sa iyo, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi naman EEZ ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
Lumobo ang bilang ng walang trabaho sa bansa na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Pinaka-apektado ang construction sector na tila niragasa dahil sa flood control scandal. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 1.63 milyong Pilipinong walang trabaho noong 2024, umakyat ang bilang na ito sa 2.26 milyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 3 taon. Mula mahigit 1 milyong Pilipinong nagkatrabaho noong 2023, bumaba ito sa 664,000 noong 2024 at lalo pang bumagsak pagpasok ng 2025 dahil 172,000 na lang ang nagkatrabaho. Sa sektor ng construction, nakita ang pinakamababang pagbaba ng bilang ng trabaho. Ayon sa PSA, epekto ito ng paghigpit ng gobyerno sa pagpondo ng mga infrastructure projects kasunod ng mga maanumalyang flood control project. Negative yung growth rate doon sa construction, particularly public construction. So dito, nakita talaga natin na ito yung major contributor sa year-on-year. Pero kahit sa labas ng construction, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kapag po walang trabaho, walang pera, walang panggastos po. Wala po talaga. Zero. Sabi sa isang pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, kahit lumago ang ating ekonomiya noong 2025, mabagal ito kaya hindi makalikha ng trabaho. Sabi pa ng pag-aaral, baka nga mas marami pa ang walang trabaho dahil binibilang agad na employed ng Philippine Statistics Authority kahit yung mga nasa gig economy at mga nagpa-part-time kahit kapos o wala talagang kita. Halimbawa, yung tumutulong sa family business. Overall, naging 4.4% lang ang growth rate. Sabi nila, well, it is still a positive growth rate, which is true. Kaya lang, merong mga nangyayari sa loob ng ekonomiya natin na hindi nakakapture ng GDP growth rate. Unang-una na dyan, pagdami ng mga unemployed individuals. Ipinapanukala sa research paper ng Kamara ang suporta sa mga negosyo at sektor na nagbibigay ng maraming trabaho, tulad ng bawas sa buwis na kanilang binabayaran. Kung marami ang walang trabaho, maraming walang pambili. Mababawasan ang kita ng mga negosyo na magpapabagal lalo sa ekonomiya at may epekto lalo sa trabaho. Ano bang programa ng pamahalaan ang magdudulot ng mas maraming trabaho? Huwag na yung mga ayuda. Kasi yung ayuda temporary at saka ito parang nangyayari niyan, ginagamit na instrumento para makabili ng boto. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tiwala si Senate President Tito Soto na mas bababa ang halaga ng konstruksyon ng new Senate building ngayong pamumunuan ni Senador Ping Lacson ang Committee on Accounts. Ngayon, si Senator Lacson na uli ang may hawak eh. Hindi, babayan. Ang daming tinanggal, ang daming hindi pwede. Mula 23 billion pesos, lumobo sa 31 billion pesos ang building cost ng new Senate building sa Taguig batay sa naging pagkwenta ng Department of Public Works and Highways Enero noong nakaraang taon. Sa susunod na taon, target matapos ang new Senate building na may 4 na tower at padayagonal ang itsura. Ani Soto, sinabi sa kanya na maaring sa kalagitnaan o padulo ng 2027 sila makakalipat doon. Nakagawian ng amuyin o katukin ang durian para malaman kung hinog na ito. Pero sa prototype ng innovation na tampok natin today, gamit lang ang camera. Makikita kung hinog na o ilang araw pa ang kailangan nito para mahinog. Tara, let's change the game! Prutas na masarap pero may trademark na kakaibang amoy? Love it or hate it? Yan ang durian! Ang tinaguriang King of Fruits sa Southeast Asia dahil sa tusok-tusok nitong balat na parang corona. Isa na ring rising contender sa exports ng bansa. Noong 2024 nga, umabot sa katumbas na halos 2.6 billion pesos ang halaga ng durian exports ng Pilipinas. At bilang suporta sa ating durian, isang prototype device ang dinevelop ng computer engineering students
ng Technological Institute of the Philippines, Quezon City, na sina Allen, Ryan, Mirazol at Ray, kung saan gamit ang kamera, makikita na kung hinog na ang durian. Yan ang DuriVision. DuriVision is a vision-based brightness detection system. So meaning it can only detect its visual feature ng durian. So ngayon, without using the camera, kinakatok, inaamoy. So yun po yung traditional way na gusto namin bigyan ng solusyon, which is very subjective po. Gamit ang artificial intelligence, bumuo sila ng dataset ng iba't ibang imahe ng durian para maturuan itong ma-recognize ang unripe, ripe, at overripe. So all of that information and data that we get, binavalidate po namin sa expert. Susubukan na natin itong DuriVision. So, makikita natin itong camera. Dito, mula dito sa app, nakikita natin yung interface. I-click lang natin itong Get Started. Tatapat lang natin yung camera. Ganyan. Pipindutin natin yung Detect. Nilabas niya dito na unripe pa itong durian. At kakailanganin pa ng 5 to 11 days bago mahinog itong durian na to. Ito po ang example ng hinog na durian. Press Detect again. Yan. Within a few seconds, lumalabas na po yung resulta. At confirmed, hinog na po, ripe na po itong durian na to. So, yan po itong DuriVision app. Again, hindi lang po niya dinedetect yung ripeness ng durian. Pag hindi pa po hinog, binibigyan ka niya ng duration kung kailan maihinog itong durian. Sa ganitong paraan, gusto rin nilang makatulong sa safety ng durian farmers na umaakyat pa ng mga puno. Sa kanilang pag-aaral, lumalabas na nasa 97 to 98% ang accuracy ng kanilang device. There you have it mga kapuso, isa na namang innovation na makakatulong sa pag-unlad ng ating agrikultura. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!